Guys, magandang hapon sa ating lahat. Narito na naman po tayo para ipakita sa inyo kung paano tayo maglilinis ng ating MAP sensor or Manifold Absolute Pressure Sensor. Bali po ang ating MAP sensor ay nakakabit po yan sa ating throttle body or sa ating intake manifold. So dyan nyo po yan makikita. Mass Airflow Sensor po, yung MAF, yan po yung MAP sensor. At yung atin naman po ay MAP, yung MAP sensor or Manifold Absolute Pressure Sensor. So yan po yung pagkakaiba niya. MAP sensor po, sumusukat po yan ng hangin papasok po sa ating makina. At ang MAP sensor naman po or MAP, yan naman po ay ang sumusukat ng pressure sa ating intake manifold. So para po masukat yan na maayos at magbigay po siya ng signal sa ating ECU, at may bigay niya po yung tamang gasolina na papasok po sa ating makina. So ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano natin lilinisan yan. Ang gamit po natin na panlinis ay ang ating Hardex Throttle Body and Mass Airflow Cleaner. So ito po ay pwede sa throttle body or sa ating Mass Airflow or MAP sensor. Sa mga safe po siya sa mga sensors po na gagamitin po natin. So ayan po, simulan na natin. So guys, ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo maglilinis ng ating MAP sensor or Manifold Absolute Pressure Sensor. So ito po yon. So yung MAP sensor naman po ay iba naman po yon. Ang MAP sensor naman po or MAF, yan naman po ang Mass Airflow Sensor. Yun po ay makikita malapit po sa may air cleaner, papunta po sa ating intake manifold. So bali ito po ay wala po siyang MAF sensor. So meron lang po siya is MAP or MAP sensor. So pag may MAP sensor po ang ating sasakyan, yan po ang mga fuel injected po na makina. So ang MAP sensor po natin ay nakalagay po yan sa ating throttle body or sa may intake manifold po natin. So ito po yung throttle body natin. Ito po yung ating MAP sensor. Yan po. So dalawang tornilyo lang po siya. Pag turbo po, ang intake niya po ay dito po. Papunta po yan doon sa intercooler. Pag mga hindi naman turbo po, yung ating manifold, galing po sa may air cleaner, diretso po yan dito sa ating throttle body. So between po throttle body at air cleaner, sa ibang sasakyan po, doon po nakalagay ang ating MAF sensor or Mass Airflow Sensor. So tatanggalin lang po natin to, dalawang tornilyo. Yan, Phillips screw po yan. Tapos ito pong socket. Gagawin natin, bubunutin lang po natin ito. Ganyan, press po natin. Tapos sabay bunutin po natin yan. So kailangan po hindi po nakasusi ang ating sasakyan, nakatanggal po yung ating susi. So guys, pag yan po nasira na ating MAP sensor, hindi na po makalculate ng ating ECM or Electronics Control Module ng maayos ang engine load po natin. So pwede po siyang mas marami na air and fuel mixture or mas kaunti po. So pag kaunti naman po, ang mangyayari naman po niyan, mahina po ang hatak ng ating sasakyan. So pagka marami naman pong air and fuel mixture, so mas malakas po tayo sa gasolina. So yun po yung magiging cause pagka sira po ang ating MAP sensor. Tanggalin natin tong tornilyo. Dalawa. Phillips screw. Yan. Tapos yung kabila naman. Yan. So luluwagan lang po natin yan. Tapos ikot lang po natin. Tapos ang pagtanggal po niyan, ikot-ikot lang po natin kasi meron po yan na rubber yan. So ayan po. Yan po ang ating MAP sensor. Meron po yan na goma dito. Ayan. Ayan po ang itsura niya. Medyo marumi na.
So guys, ito na yung ating map sensor. Ang gagawin natin is sprayan lang po natin dito sa labas at dito po sa loob. Mga 3 spray lang po sa loob, tapos ipapatuyo natin siya ng mga 30 minutes. 30 minutes po natin siya bago ibalik dun sa throttle body. So ngayon, i-spray na natin to sa labas. Yan, para malinis yung labas. Tapos yung loob, mga 3 spray lang sa loob. Yan. Tapos taktak natin. Yan. Pupunasan lang po natin yung labas. Yan. Antayin lang po natin mga 30 minutes bago natin siya ibabalik. So papatuyuin lang po natin yan. So ngayon guys, nakalipas na yung 30 minutes. So tuyo na siya. Ibabalik na natin siya dito. Siguraduhin lang po natin siyang nakalapat. Yan. Kailangan po lapat na lapat po siya bago natin siya hihigpitan. Tapos babalik na po natin yung tornilyo. Tapos yung kabila. Huwag muna natin ihigpitan yung isang tornilyo. Kailangan pantay muna siya. Yan, yan sakto lang po na higpit. Huwag po natin sobrang higpitan kasi plastic lang po yan. Baka mabasag po yung plastic, so masira po yung ating sensor. So yung sakto lang po na higpit. So ayan po, ayos na yan. Tapos ibabalik na po natin itong ating socket. Yan. Kanya lang po kadali kung paano maglinis ng ating map sensor. So ngayon papandarin na natin, titingnan natin kung meron bang indicator na lumalabas dun sa ating panel. Kung meron pong check engine. So start na po natin ang ating makina. So ayan po. So dati po nung hindi pa tayo naglilinis ng ating map sensor, bali yung RPM po yan, pumapalo po yan ng 2,000 RPM, tapos sabay bababa siya ng 1,500, tapos babalik ulit siya ng 2,000 RPM. So ngayon po, pagka start mo, so diretso na po siya 2,000 RPM, tapos tuloy-tuloy na po yung baba niya. So ngayon po ayos na, medyo gumanda po yung tunog ng ating makina. So parang pumino po yung tunog niya. Ayan po, halos parang hindi na siya gumagalaw yung ating makina. Dati parang may counting vibration, pero ngayon po matining na po yung ating tunog ng makina at hindi na po siya malikot. So ayan po, kung nakita nyo po, hindi na po siya nag-vibrate. Wala po kayo makita na parang nag-vibrate ang ating makina. So yan po ang kagandahan pag palagi po tayo naglilinis ng ating mga sensor at mini-maintain po natin ang ating sasakyan. So hindi po siya agad nasisira pagka inagapan na po natin yung magiging problema ng ating sasakyan. So yan lang po, hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming salamat po. So guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag po natin kalimutan i-like, share and subscribe. At pakiclick na rin po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload. So maraming salamat po sa ating lahat at ingat po tayo. Salamat po.